Sa gitna ng isang nagyayelong bukid, isang duguang lalaki ang tumakbo patungo sa lawa upang kumuha ng tubig, ngunit nahulog siya dito at nalunod. Sa sandaling iyon sa lungsod, nagising si Anna mula sa isang bangungot, ngunit mabilis siyang inaliw ng kanyang partner na si Sergey. Nang maglaon, dinala ni Sergey ang kanyang anak na si Anton sa parke, ngunit nang dumating ang kanyang dating asawang si Irina upang kunin siya, nagreklamo siya na inilalagay ni Sergey si Anton sa mga mapanganib na laro. Galit si Irina na nagpakasal muli si Sergey at palaging ginagawang mahirap ang buhay ni Sergey, hindi pinahintulutan siyang makita si Anton. Sa malapit, isang lalaki ang inatake ng sakit na nahulog sa lupa at karamihan sa mga tao ay nagmadaling tumulong sa kanya habang si Irina ay kinakaladkad si Anton palayo. Samantala, sa isang detox clinic, nagbubuhos si Paulina ng alcohol sa banyo at sinunog ito habang ang kanyang mayamang tatay na si Leonia ang nagbabayad ng lahat ng gastusin. Habang nagmamaneho sila palayo, halos masagasaan nila ang isang matandang babae na mukhang may sakit sa hindi pangkaraniwang paraan. Huminto si Leonia upang makipag-usap sa kanyang kapitbahay na si Sergey, na nagpapalipad ng drone kasama ang anak ni Anna na si Misha. Habang pinag-uusapan ng mga lalaki ang mga plano sa hapunan, pinapanood ni Misha si Paulina at nagkaroon siya ng crush dito. Sa gabi, ang mga pamilya ay sama-samang naghahapunan. Nang magtanong sila, ibinahagi ni Anna at Sergey ang kwento kung paano sila nagkakilala. Siya ay isang therapist na inirekomenda sa kanya pagkatapos ng ilang gabing walang tulog. Sinimula ni Paulina na himas-himasin ang binti ni Misha para guluhin siya dahilan para umalis siya sa mesa. Dahil sa pagkabagot, ibinaling ni Paulina ang kanyang atensyon sa kanyang ama at sa kanyang kasintahang si Marina, na sabihin na ang kanilang kwento ay tulad ng kina Sergey at Anna maliban kay Marina na isang dirty dancer sa halip na isang therapist. Agad siyang pinaalis ng galit na si Leonia. Pagkatapos, nagtanong si Leonia tungkol sa homeschool ni Misha at nalaman na mayroon siyang Asperger's syndrome. Sa ngayon ay nasa labas si Misha na nagpapalipad ng kanyang drone at nang mapansin ni Paulina ang camera, nag-alok siya ng isang mainit na palabas para sa kanya na naging dahilan upang mabangga niya ang drone. Sa mesa, si Leonia ay patuloy na gumagawa ng mga bastos na komento tungkol sa kalagayan ni Misha na nagpagalit kay Anna at sinabihang tumahimik siya. Pagkatapos ng hapunan, pinanood ni Anna at Sergey ang balita at nalaman ang tungkol sa mabilis na pagkalat ng virus na may mga hindi pangkaraniwang sintomas. Sinusubukan ng isang siyentipiko na itaas ang alarma ngunit mabilis siyang naputol gamit ang isang ad. Kinabukasan, lahat ng tao sa lugar ng trabaho ni Irina ay nakasuot ng maskara. Pagpunta niya sa banyo, narinig niyang umuubo ang isang babae at pagbukas niya ng stall, nakita niyang patay na ang babae. Dahil dito, umalis si Irina sa trabaho at sinundo si Anton, ngunit pagdating niya sa paaralan ay hindi siya pinayagang pumasok dahil ibinukod ng militar ang gusali. Ang lahat ng mga bata ay nananatili sa gym at dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari, patuloy silang nagsasaya. Ang ilang mga sundalo ay biglang pumasok at ibinalita na ang lugar ay nasa ilalim na ngayon ng quarantine habang ang iba pang mga lalaki ay pumasok sa isang silid-aralan, kung saan ang isang infected na estudyante ay nagtatago sa sulok. Nag-spray sa kanya ang mga sundalo ng isang uri ng puting likido pagkatapos ay dinala nila siya, at ang mga tao sa labas kasama ang ama ng babae ay nagsimulang magpanik at humihingi ng mga sagot. Tinawagan ni Irina si Anton at nalaman niyang tumakas siya para magtago sa locker room. Samantala sa Moscow, ang impeksyon ay pinangangasiwaan ng militar, kaya ang highway ay sarado. Tinawagan ni Sergey si Irina para sabihin sa kanya na na-stuck siya sa nakasaradong kalsada, ngunit inisip niya na wala siyang silbi at ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay lumipat siya sa paligid ng gusali kung saan umalis si Anton sa locker at lumapit sa bintana. Binasag ni Irina ng bato ang bintana para mailabas ang kanyang anak. Sa kanyang bahay, sinasabi ni Leonia kay Marina na mag-impake para makaalis sila, ngunit ipinaalam sa kanya ni Paulina na ang mga paliparan ay nagsara din. Pagkatapos ay pinadalhan ni Paulina si Misha ng video mula sa isang influencer na nag-aalok ng ilang detalye ng impeksyon na kumakalat sa pamamagitan ng pakikipagkamay at pagbahin. Kung makukuha nila itong sakit, uubos sila ng dugo, puputi ang kanilang mata at mamamatay. Ang mga tao sa Moscow ay nagkakagulo at ang militar ay nagkakalat ng mga gamot sa anyo ng isang kakaibang puting pintura. Sinubukan ni Paulina na ligawan si Misha ngunit biglang nawala ang internet.
Sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig si Sergey ng ingay at maingat na bumaba na handang makipaglaban, ngunit ang kanyang ama na si Boris lamang yun. Noong dekada 70, nagtrabaho si Boris bilang isang mathematician sa isang mahalagang institute at nagpatakbo ng maraming hypothetical scenario, kaya natitiyak niyang malapit nang makatakas ang mga tao sa Moscow at ikakalat ang virus sa lahat ng dako. Hindi masaya si Sergey na makita ang kanyang ama, ngunit pagkatapos marinig ang kanyang data, pumayag siyang umalis ang pamilya sa umaga. Pagkatapos, ipinangako ni Sergey kay Anna na lagi siyang mananatili sa kanya, gayunpaman, umalis siya sa silid pagkatapos niyang makatulog. Sinabi niya sa kanyang ama na umalis kasama ang pamilya kung hindi siya makakabalik sa umaga, na nagiiwan ng tala para kay Anna na nagsasabing dapat niyang sunduin si Anton. Sa saradong kalsada, nagawa niyang makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng panunuhol sa isang driver ng paghahatid ng pagkain upang magtago sa truck. Samantala kay Irina, binuksan niya ang pinto sa kanyang ina para lamang matuklasan na siya ay nahawaan din. Agad na isinara ni Irina ang pinto at nagpatugtog ng musika upang hindi niya marinig ang naghihingalong pakiusap ng kanyang ina. Pagdating ni Sergey, nagkaroon sila ng madamdaming reunion at magkasamang umalis ang pamilya. Natuklasan nilang patay na ang tsuper ng truck at mabilis na pumasok sa sasakyan upang takasan ang paparating na mga tao. Nang makarating sila sa barikada, ipinakita ni Sergey ang pahintulot ng namatay na driver, ngunit nakita ng mga sundalo si Irina na sinusubukang magtago. Binilisan ni Sergey ang pagpapatakbo at tinawid ang barikada sa pamamagitan ng puwersa, hindi pinapansin ang pagpapaputok ng militar. Bumalik kay Anna, pinapanood niya at ng pamilya kung paano pinapasok ni Leonia ang ilang miyembro ng militar sa kanyang tahanan. Biglang pinatumba ng sundalong si Vitya si Leonia, at habang lumalapit ang kanyang mga kasama sa lugar ni Anna, sinubukan ni Vitya na pagsamantalahan si Marina. Pagkatapos niyang mapunit ang kanyang damit, sinurpresa siya ni Paulina mula sa likuran, tinutusok siya ng gunting. Hindi pa patay si Vitya at inatake si Paulina habang nagpupumiglas siya, itinulak niya ito pabalik at tuluyan siyang tinapos ng gunting. Samantala, binaril ni Boris ang mga sundalo na papalapit sa bahay at nagmamadali si Misha upang suriin si Paulina. Ang huling nakatayong sundalo ay sumuko at kinuha ang kanyang mga tauhan, kaya sina Boris at Anna ay sumama sa pamilya ni Leonia upang umalis ng magkasama. Sa sandaling iyon, dumating din si Sergey at naghahanda silang umalis habang ang militar ay bumalik para sa paghihiganti. Sa gitna ng kalsada, nakita ng mga sundalo ang isang mag-asawang tumatakbo palayo at agad silang pinagbabaril. Bumalik sa mga pamilya, nilapitan sila ng isang lalaki na ang asawa ay buntis at nangangailangan ng tulong. Gustong tumulong ni Anna, ngunit sinabi ni Irina na hindi nila malalaman kung sila ay may sakit at nagpaputok ng ilang mga babala para umalis sila. Habang ang lahat ay nakapagimpake na ng sapat na mga gamit, hinati nila ang grupo sa 3 kotse at umalis kaagad bago dumating ang mga sundalo sa kanilang mga bahay at mahanap ang bangkay ni Vitya. Kumuha ng tablet ang kapatid ni Vitya na si Sanya at naghanap ng mga larawan na magbibigay sa kanila ng palatandaan kung sino ang hahanapin. Ilang sandali pa, nagsimulang umusok ang kotse ni Anna at nasira. Sinabi ni Sergey na wala siyang linya para hilain siya, at si Leonia ay nagsinungaling at sinabing wala siya dahil napansin niya ang pag-ubo ni Boris. Nag-aalok si Leonia na bumalik upang kunin ito at isama sina Marina at Paulina, ngunit sa sandaling magmaneho sila, kinumpirma niya sa kanyang pamilya na hindi na sila babalik. Maya-maya, kailangang umihi ni Marina at isama si Leonia. Biglang nakita ni Paulina ang ilang sasakyan na paparating at mabilis na sumugod para balaan ang kanyang pamilya, kaya't nagtago ang 3 bago dumating ang militar. Gamit ang mga larawan sa tablet, kinumpirma ng mga sundalo na ito ang kotse na hinahanap nila at nagsimulang sumunod sa mga yapak nila, kaya nagsimulang tumakas ang pamilya sa kakahuyan. Sa kalaunan, hindi na mahanap ng mga sundalo ang kanilang dinaanan, at nang tumanggi si Sanya na bumalik, sinabihan siya ng isa sa mga lalaki para sa kanyang pagkahumaling. Naging marahas si Sanya laban sa kanyang eskwadron, dahilan upang barilin siya ng isa pang sundalo para pigilan siya. Nakalawit ang katawan sa tapat mismo ng pinagtataguan ng pamilya at kailangan nilang pigilan ang kanilang sarili para hindi malaman ang kanilang posisyon. Pagkatapos ay binaril din ng sundalo ang lalaking inatake ni Sanya para mapagtakpan nila ang nangyari pagbalik nila sa base.
Samantala, sinabi ni Irina kay Sergey ang tungkol sa kanyang ina, na narinig ni Anna at Boris sa radyo. Kailangan ding marinig ni Anna ang pangako ni Sergey kay Irina na lagi siyang nandyan para sa kanya. Bigla silang tinawagan ni Leonia na nagsasabing nasa kanya ang tow line ngunit na-stuck sila, kaya sinubukan ni Sergey na sunduin siya ng mag-isa ngunit ang iba ay nagpumilit na sumama din. Habang si Boris ay nananatili sa sirang kotse, ang iba ay sabay-sabay na umalis sa kabilang sasakyan at hinanap ang pamilya ni Leonia na nagpapaliwanag na sila ay nabiktima ng militar. Gayunpaman, napansin ng iba na hindi ito ang tamang daan at nadiskubring sinusubukang tumakas ni Leonia. Hindi iniisip ni Irina na dapat nila silang tulungan, kaya iminungkahi ni Leonia na dalhin sila ni Sergey sa malapit na istasyon ng gasolina at tinanggap ang kompromiso. Nang makarating sila sa gasolinahan, walang gustong tumulong sa grupo ni Leonia. Iginiit ni Misha at Anna na lahat ay maaaring magkasya sa kotse, ngunit nang lumabas si Sergey upang kunin sila, isang lalaki sa karamihan ang umubo at iniisip ng lahat na siya ay nahawahan. Sinaksak ng isang lalaki ang may sakit na lalaki dahilan para mataranta ang lahat na agad na nagmaneho palayo. Ang pamilya ni Leonia ay inabandona sa istasyon at ang tanging sasakyan na natitira ay ang pag-aari ng namatay na lalaki, kaya hindi nila ito magagamit dahil maaaring nasa loob ang virus. Makalipas ang ilang sandali, muling nakipagkita si Sergey kay Boris na inayos ang isa pang kotse at pinagsabihan ang kanyang anak na lalaki dahil sa pag-abandona sa kanyang mga kaibigan. Sa istasyon, nakita ni Leonia ang attendant at binayaran siya para papasukin sila, na natuklasan na ang lalaki ay nagtatago ng maraming supply doon. Gayunpaman, ang attendant ay nagsimulang kumilos ng hindi na angkop kay Paulina, at nang si Leonia ay tumayo para sa kanya, ang lalaki ay bumunot ng isang shotgun at pinalayas sila. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ni Sergey upang kunin sila. Binanggit niya na kailangan nilang palitan ang gasolina at may ideya si Leonia para sa paghihiganti. Nagpapanggap sila na gustong bumili ng gasolina ng legal ngunit nang buksan ng attendant ang bintana, inatake nila siya at itinulak sa loob para patumbahin siya at salakayin ang istasyon. Samantala, sinuri ni Misha ang bangkay ng patay na lalaki at natukoy na hindi talaga siya nahawahan. Naging paranoid lang ang mga tao, ibig sabihin ay available na ang kanyang sasakyan. Magkasamang umalis ang tatlong sasakyan at sinabi ni Boris na dapat silang pumunta sa isang isla sa gitna ng lawa kung saan naanod ang isang inabandonang barko sa Pampang. Ilang taon na siyang nagpupunta roon at ginawa niya itong tirahan. Bigla silang nakarinig ng isang lalaki na umuubo sa radyo. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Igor at siya ay nahawaan din, kaya hiniling niya sa mga pamilya na ipagdasal siya. Pinagbigyan ni Misha at Boris ang kanyang hiling. Nang dumilim na at lalong lumalala ang niebe, nagpa siya ang grupo na magtayo ng tent para magpalipas ng gabi. Nilapitan ni Paulina si Misha habang pinapaginhawa niya ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na kapag nabigyan niya siya ng alak, gagawin niya ang lahat ng gusto niyang gawin sa kanya. Kinaumagahan, nagpatuloy sila at nakakita ng gulo sa kalsada, isang roadblock ng militar ang inatake at ngayon ay may mga bangkay at mga nag-crash na sasakyan sa lahat ng dako. Bago magpatuloy, lumabas ang grupo upang tingnan kung ligtas ito at inilabas ni Sergey ang isang katawan mula sa isang truck upang ilipat ito at linisin ang kalsada. Pagkatapos ay napansin ni Sergey ang isang katawan na gumagalaw pa rin sa likod at nauwi sa pagkasaksak ng isang sugatang sundalo. Nataranta ang grupo at kinaladkad si Sergey sa isang kotse para itaboy. Sa kalaunan, nakahanap sila ng isang abandonadong bahay at sinira nila ito upang maghanap ng mga panustos. Ngunit nakakita rin sila ng isang lalaki sa labas. Ito pala ay si Igor na nakatira sa tabi ng bahay at nangakong lalayuan sila. Gamit ang vodka, karayom at sinulid, si Sergey ay sinumulang gamutin. Pagkatapos, tinanong ni Misha si Boris kung bakit hindi sila magkasundo ni Sergey para makaabala siya sa kanya at nakawin ang vodka. Ngunit sinabi lamang ni Boris na hindi siya isang mabuting ama bago ibuhos ang maliit na vodka na natitira sa snow. Habang natutulog si Sergey, nag-uusap sina Anna at Irina tungkol sa kotse. Ipinaliwanag ni Irina kung paano nasira ang kanyang relasyon kay Sergey dahil hindi siya nagtagal pagkatapos ng kapanganakan ni Anton, at nang sabihin ni Anna na dapat lang iyon, umalis si Irina ng may tampo. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Igor at humingi ng pagkain kaya nagbahagi si Anna ng ilan upang siya ay umalis.
Kinagabihan, dinalhan ni Misha si Paulina ng isang alcoholic sorbet, na isang mangkok lamang ng niebe na binuhusan ni Boris ng kanyang vodka ng may kaunting asukal. Gusto ito ni Paulina at nang malaman niyang hindi umiinom ng alak si Misha, nilagyan niya ng sorbet ang kanyang balat at pinatikim niya ito, ngunit inubo lamang dito si Misha. Biglang nakita ni Paulina na may naninilip sa kanila, ngunit mabilis na nawala ang pigira. Samantala, nagising si Sergey at sinabihan si Boris na umalis kasama ang grupo, ngunit tumanggi si Boris na iwanan ang kanyang anak. Matapos makatulog ang lahat, muling nakatakas si Leonia sa kalagitnaan ng gabi. Nagising si Anna nang marinig niyang bumulong si Sergey sa kanyang pagtulog, para lang marinig niyang binabanggit niya ang pangalan ni Irina. Nahihirapan si Paulina sa katotohanang nakapatay siya ng isang lalaki at binangungot siya ni Vitya na sinasabi sa kanya na huwag makipagkulitan kay Misha dahil hindi siya karapat-dapat. Biglang nagising ang lahat nang makarinig sila ng mga putok sa labas at tumakbo sila para magtago sa likod ng mga furniture, para lamang matuklasan na ito ay ang lasing na si Boris at inaatake ng panic attack. Sa kabutihang palad, ang grupo ay namamahala sa pagharap sa kanya bago pa niya masaktan ang sinuman at tinalian siya. Makalipas ang isang oras, nagulat ang lahat nang makitang bumalik si Leonia. Siya ay nagdala ng isang veterinaryo na nagbibigay kay Sergey ng ilang gamot. Kinaumagahan, hindi naaalala ni Boris kung ano ang kanyang ginawa at siya ay napalaya. Si Sergey ay nagsimulang maging mas mahusay. Pagkatapos, sabay-sabay na pumasok ang mga babae sa banyo. Habang si Misha ay kumukuha ng mas maraming kahoy upang magpainit sa kanila, si Igor ay lumitaw mula sa likuran at pinatumba siya bago nakawin ang lahat ng mga supply ng grupo. Nang matuklasan ito ng grupo, sumugod sila sa bahay ni Igor at laking gulat nila nang makita ang kanyang infected na pamilya na nagpipiesta sa sahig na may dugo. Sinubukan ng isang may sakit na babae na salakayin ang grupo kaya binaril nila siya bago siya makalapit. Samantala, sa malapit na lungsod, pumunta sina Pavel at Kolya sa ospital upang maghanap ng gamot. Ang gusali ay hindi maganda ang kondisyon at ang mga katawan ay nasa lahat ng dako, kabilang ang itinapon sa mga bintana. Hinahanap ng dalawa ang doktor na nangakong tutulong sa telepono, ngunit nakitang patay na rin ito, kaya sa halip ay pumunta sila sa lagusan para hanapin ang storage room. Doon, inatake sila ng isang misteryosong tao na bumisag sa salamin ni Pavel. Ngunit sa kabutihang palad ang tao ay agad na tumakas at ang dalawa ay maaaring magpatuloy. Sa kalaunan, natagpuan nila ang silid ng imbakan at pagkatapos kumuha ng isang bungkus ng gamot, umalis sila. Habang papaalis na sila, biglang sumulpot si Anton sa kalsada at muntik na siyang masagasaan ni Kolya, pero napahinto sa tamang oras ang truck. Hindi nagtagal ay dumating sina Irina at Boris upang kunin ang bata at nang malaman nila na si Pavel ay isang doktor, dinala nila siya upang suriin si Sergey. Pagkatapos magbahagi ng gamot si Pavel at sabihin kay Sergey na huwag masyadong kumilos, binigyan ni Irina ng contact lens ang doktor. Sinabihan siya ni Pavel na maganda at humingi ng litrato niya para maalala siya. Pagkaalis ni na Pavel at Kolya, patuloy na nagmamaneho ang mga pamilya sa tatlong kotse. Si Boris at Irina ay nagbabahagi ng mga bitamina ngunit hindi pinahintulutan ni Irina si Anton. At kapag sinubukan niyang uminom, itinulak siya nito palayo na pinaiyak siya. Makalipas ang ilang sandali, kailangan nilang ihinto ang mga sasakyan dahil nadiskubre nilang nawasak ang tulay, kaya wala silang pagpipilian kundi ang bumalik. Sa gabi, lumalala ang niebe at nagpapahirap sa pagmamaneho. Nakita ni na Pavel at Kolya ang isang karatula sa isang karaoke cafe at huminto doon para sa gabi. Sa loob, nakilala nila si Natalie at si Kolya ay masaya na sumayaw at kumanta kasama niya. Pagkatapos, nagsalo sila ng ilang pagkain at inumin habang ipinaliwanag ni Pavel na ipinangako niya sa kanyang anak na dadalhan niya siya ng gamot, kaya sabik siyang umalis kaagad. Bumalik sa mga pamilya, ang kotse ni Irina ay naipit sa isang kanal, kaya kailangan nilang talian ito sa truck upang mailabas ito. Gayunpaman, ito ay naging sanhi ng truck na bumaba sa kalsada at bumagsak. Sinisikap ng grupo na itulak ito ng sama-sama ngunit hindi nagtagumpay, at dahil lumalamig na ang panahon, pumayag silang maghintay sa kanilang mga sasakyan hanggang umaga. Nalaman ni Sergey ang tungkol sa pagiging grounded ni Anton sa mga bitamina at pinagsabihan niya si Irina para dito na pinagbubuntunan ang bata dahil lang sa kanya.
Sa kalaunan, nakita ni Boris ang ilang sasakyan na papalapit at lahat ay naghahanda upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ngunit ito ay isang mute na tao lamang na may dalang tow truck na tumulong sa kanila na makalabas sa kanal. Pagkatapos ay dinala niya sila sa lugar na masisilungan upang doon sila magpalipas ng gabi. Habang natutulog ang mga matatanda, lumabas sina Paulina at Misha para magbahagi ng maiinit na sandali sa loob ng bus sa garahe. Gayunpaman, naabala si Paulina nang makita niya si Vitia at si Misha ay tinapos ang kanilang laban sa oras na iyon, na naglalagay kay Paulina sa masamang kalagayan sa panganib ng pagbubuntis. Sa karaoke bar, magkasamang nagpalipas ng gabi sina Kolya at Natalie. Sa umaga, kailangan ng mga lalaki na umalis, ngunit ipinangako ni Kolya kay Natalie na babalik siya pagkatapos ihatid si Pavel sa ospital. Sa shelter house, natuklasan ni Anna na ang mga lalaki ay nagnanakaw ng gas mula sa lalaking pipe, at nang pagsabihan niya ang mga ito, ipinaalala ni Leonia sa kanya na binaril niya ang may sakit na asawa ni Igor kaya siya ay katulad nila. Sa sandaling iyon, nahuli sila ng piping lalaki at dumura sa lupa upang ipakita ang kanyang opinyon sa kanila. Sa malapit na tulay, sina Pavel at Kolya ay tinambangan ng ilang lokal na sumalakay sa kanilang ambulansya at nagsimulang magnakaw ng kanilang gamot. Hindi nagtagal ay naging marahas ang mga pangyayari at ang dalawa ay binugbog ng karamihan. Sa sandaling iyon ay dumating ang mga pamilya at agad na lumabas si Irina upang takutin ang mga tao sa pamamagitan ng putok ng baril. Pagkatapos ay hinila niya si Pavel sa kotse, ngunit nakalulungkot na patay na si Kolya. Habang ang lahat ay abala, sinamantala ni Anton ang pagkakataong tumakbo sa kakahuyan. Umalis ang mga sasakyan nang hindi napapansing wala na siya, at tinawag ni Anton ang kanyang ina sa gitna ng walang laman na kalsada. Makalipas ang ilang sandali, nakita ng grupo na dinadala ng militar ang maraming tao sa mga bus para ma-quarantine. Napansin din sila ng mga sundalo ngunit hindi sila nag-react, alam nilang pipigilan sila sa checkpoint sa unahan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napansin ni Boris na wala na si Anton. Huminto ang mga sasakyan at nagkaroon ng pagtatalo, dahilan para mag-away sina Irina at Anna. Matapos silang paghiwalayin ng mga lalaki, itinuro ni Misha na kailangan nilang magmadali bago bumalik ang mga sundalo. Samantala, si Anton ay nakarating sa isang maliit na bayan na pinuntahan ng militar at nakita ang mga sundalo na binabaril ang mga nahawaang tao. Sa takot, nagsimula siyang tumakbo palayo at sinundan siya ng isang sundalo. Sinubukan ni Anton na magtago sa loob ng ospital, ngunit nahanap siya ng sundalo at itinutok sa kanya ang kanyang sandata. Bumalik sa grupo, nakita nila ang mga yapak ni Anton at sinundan sila sa kagubatan. Itinuro ni Pavel na mayroong isang ospital sa isang kalapit na bayan kaya't sila ay nagtungo doon. Natagpuan ang buong lugar na walang tao at puno ng dugo sa isang silid ng ospital. Sa labas ay may isang tumpok ng mga katawan at ang isang desperado na si Irina ay nagsimulang hanapin siya dito, walang pakialam sa sakit na pwedeng dumapo sa kanya. Bigla siyang nawala sa sarili at hiniling sa lahat na iwan siya. Ngunit sinampal siya ni Pavel at kinumbinsi siyang sumama sa kanila dahil wala si Anton dito. Sa sandaling iyon, isang helicopter ang lumilipad sa itaas at naghulog ng isang grupo ng mga papel na nagbabala na ang distrito ay inililikas na. Susunod, ang grupo ay pumunta sa istasyon ng bus kung saan ang mga tao ay inilikas. Sa sandaling makita ni Irina ang isang bata, tumakbo siya patungo sa karamihan ng tao at pumasok sa isang bus upang malaman na ang bata ay hindi si Anton. Dumating si Sergey para kaladkarin siya, ngunit hindi sila pinayagang umalis ng mga sundalo dahil nalantad na sila sa virus ngayon. Sinubukan ni Boris na mamagitan, ngunit pinalibutan sila ng mas maraming sundalo. Hindi alam ng grupo kung ano ang gagawin kaya kumuha si Marina ng sandata at itinutok ito kay Leonia. Iginiit na siya na ang mamamahala ngayon. Pansamantala, ipinakita ang nangyari 6 na oras ang nakalipas. Bago maatake ng sundalo si Anton, bumagsak ang sundalo dahil inatake siya ni Olya at dinala niya ang bata kasama niya. Palihim silang umiwas sa militar, ngunit habang tumatakbo sila, nadapa si Anton at nasaktan ang kanyang binti sa proseso. Kaya ngayon ay hindi na siya makalakad at kailangang hilahin siya ni Olya sa kanyang Amerikana. Sa kalaunan, nakarating sila sa bahay ni Olya kung saan nakatira ang isang grupo ng mga refugee at bumuti din ang binti ni Anton. Sa sandaling iyon, dumating ang militar upang ubusin ang mga natitira sa bahay,
kaya tumakbo ang grupo ni Olia upang magtago sa cellar. Nakahanap ang mga sundalo ng isang natutulog na lasing sa ilalim ng mga kumot at pinatay siya kaagad bago umalis. Pagkatapos, dinala ng grupo ang bangkay sa isang shed sa labas at nangakong babalik para ilibing siya sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ay tinignan nila ang iba pang mga bahay at nakipagkaibigan sa isang veterano na may buong koleksyon ng mga baril at tinatanggap na ibahagi ang mga ito sa kanila. Inilagay sila ng lalaki sa pagsasanay sa pagbaril at nang handa na ang lahat, umalis sila upang lumaban. Ngunit iniwan muna ni Olia si Anton kasama ang isang grupo ng mga bata at kabataan. Ang grupo ni Olia ay dumating sa istasyon ng bus ng sabay-sabay habang nagkakaproblema si Sergey at ang iba pa. Itinulak ni Sergey ang isang sundalo palayo at pinaputok niya ang kanyang baril sa hangin na nagdulot ng kaguluhan at pagkalito. Ang mga putok ay nagpaputok sa buong lugar at maraming tao ang namatay, ngunit kalaunan ay nanalo ang mga sibilyan. Dahil narinig ni Olia ang pamilya na nagtatanong tungkol kay Anton, nag-alok siyang ihatid sila sa kanyang tahanan. Gayunpaman pabalik sa bahay, si Anton ay pinalayas habang itinututok sa kanya ang malaking tinidor dahil sinisisi siya ng iba sa pagkalat ng virus dahil siya ay mula sa Moscow. Sa oras na dumating si Irina, natarante siya at tumakbo sa kagubatan na sumisigaw hanggang sa wakas ay nahanap niya ang kanyang anak. Pagkatapos, dinala ni Olia si Anton at ang kanyang mga magulang upang muling magsama-sama sa iba pang grupo, ngunit sa sandaling iyon, si Anna ay nagsimulang umubo ng dugo. Samantala, sa malapit na bahay, binubuhasan ng gas ang isang lalaking militar ang kanyang namatay na pamilya sa studio. Gayunpaman bago niya masimulan ang apoy, siya ay umubo at namatay. Bumalik sa grupo, pagkatapos ng maikling pagtatalo, napagpasyahan na sasakay si Anna ng mag-isa, pagkatapos ay hatiin ng iba ang grupo sa pagitan ng mga nakipag-ugnayan sa kanya at sa mga hindi. Naalala ni Anna 1 taon at kalahati ang nakalipas nang makilala niya si Sergey. Pinuntahan niya siya para magpa-therapy kasama ang asawa niyang si Irina, ngunit hindi na siya nagpakita at nakipag-usap si Sergey kay Anna ng mag-isa. Sa kasalukuyan, si Anna ay nahihirapang manatiling gising at binabalaan ang iba sa pamamagitan ng radyo, kaya't lahat sila ay huminto. Nakikita nila ang ilang ilaw sa di kalayuan at nagpasya silang magpalipas ng gabi sa bahay na iyon. Naiwan si Anna ng mag-isa sa isang silid at nagsimulang mag-isip tungkol sa araw na sinimulan niya ang kanyang relasyon kay Sergey. Habang siya ay nasa shower, inilagay niya ang walang laman na pambalot ng proteksyon sa bulsa ni Sergey upang mahanap ito ni Irina. Samantala, hinanap ni Pavel ang lugar para sa gamot at ibinunyag niya kay Sergey na posibleng immune siya sa virus dahil maraming beses na siyang na-expose habang nasa trabaho. Biglang sumigaw si Marina dahil natagpuan niya ang mga bangkay sa pag-aaral. Habang tinitingnan ni Pavel ang mga katawan, nakahanap si Misha ng baril at itinago ito sa ilalim ng maskara ng sundalo. Matapos mapansin na ang mga katawan ay nahawaan, nilock ni Pavel ang pinto at sinabihan ang lahat na layuan ito. Pagkatapos, napansin ni Sergey na umiinom si Boris ng marami at naiisip niya ang oras na sinubukan siyang turuan ng kanyang ama kung paano bumaril. Lasing na rin noon si Boris at aksidenteng nabaril si Sergey sa binti. Kinaumagahan, sinabi ni Anna kay Irina na wala na siyang maraming oras at nakiusap sa kanya na huwag iwanan si Misha kapag namatay siya, na sa kasamaang palad ay narinig niya. Pagkatapos, nais ni Leonia na hatiin ang bahay sa iba't ibang lugar para sa iba't ibang tao. Ngunit tinatanggihan ni Sergey ang kalagayan ni Anna at itinuro na ang buong bahay ay malamang na naapektuhan na ng nakaraang pamilya. Naghagis ng baso bilang protesta. Pagkatapos ay sinuri ni Leonia si Marina na gustong umalis sa lalong madaling panahon upang protektahan ang kanyang sanggol. Habang nagtatago sa banyo, naalala niya ang gabing natuklasan niyang buntis siya. Matapos makita ang positibong pagsusuri, nagpunta siya sa isang bar upang uminom at nakilala niya si Leonia, at nauwi silang dalawa sa kanyang sasakyan habang nagdidigmaan. Nangangahulugan ito na ang sanggol ay hindi kanya. Samantala, ibinahagi ni Paulina kay Misha ang nangyari sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay nakakabit sa isang ventilator at inayos ni Leonia ang kanyang libing doon mismo sa silid. Sinubukan ni Paulina na magprotesta at ipinaliwanag ni Leonia na ang kanyang ina ay brain dead, kaya ginagawa niya ito para hindi na siya mahirapan pa. Sa sandaling iyon ay nakatanggap si Leonia ng tawag mula kay Marina at sinigawan siya ni Paulina dahil sa kanyang panloloko.
Sa kasalukuyan, hindi ito kayang harapin ni Misha at umalis sa silid. Pagkatapos, tiningnan ni Paulina si Ana at natuklasang siya ay ganap na nahawaan, kaya nagmadali siyang lumabas. Pansamantala, pumunta si Misha sa study room upang kunin ang baril ng sundalo at naghahanda para wakasan ang mga bagay, ngunit pinigilan siya ni Paulina sa tamang oras. Nagpahayag si Misha ng isang nakakasuklem na pananalita, na itinuturo na ang kanyang ina ay namamatay ngunit hindi pa rin niya maramdaman ang mga emosyon ng tao. Inamin ni Paulina na mahal niya siya, ngunit tumugon siya pabalik na hindi niya ito mahal. Kinaumagahan, pinakiusapan ni Marina si Leonia na umalis at pumayag si Paulina. Binigyan sila ni Boris ng mga direksyon upang makarating sa lawa at umalis ang pamilya habang sinasabi ni Sergey kay Irina na dapat siyang umalis kasama nila. Bumalik sa loob, hinarap ni Sergey si Boris tungkol sa nangyari noong bata pa siya, na iniwan si Boris ng labis na nabalisa. Pagkatapos ay pumunta si Sergey upang tingnan si Ana, ngunit hindi siya pinapasok ni Pavel, kaya't nagsimulang maglasing si Sergey. Ilang sandali pa, nadatnan siya ni Irina na nahimatay sa pool at iniligtas siya mula sa pagkalunod. Naghahalikan silang dalawa at nauwi sa matinding digmaan. Samantala, sa kotse, natuklasan ni Marina na dinudugo siya, at natarante si Leonia, na hindi sinasadyang naging dahilan upang makaalis sila sa kalsada at mabangga. Bumalik sa bahay, binigyan ni Pavel si Ana ng pagsasali ng kanyang dugo. Nang maglaon, nang pumunta si Misha upang makita siya, masaya siyang matuklasan na siya ay buhay at malusog. Pagkatapos, ang grupo ay may isang pulong at kinumpirma ni Pavel na ang kanyang immune blood ang nagpagaling kay Ana, ngunit ang lahat ay dapat na patuloy na mag-ingat. Sa pribado, sinabi ni Irina kay Sergey na dapat nilang sabihin kay Ana ang kanilang ginawa, ngunit tumanggi siya. Sa sandaling iyon ay napagtanto nilang hindi pa bumababa si Boris at hinanap siya, at nakita siyang nasa sahig na inaatake sa puso. Ubuksan na sana ni Pavel ang kanyang dibdib upang masahihin ang kanyang puso. Ngunit pagkatapos ay biglang nagising si Boris at nakita si Ana na nasa perpektong kondisyon. Sa pag-aakalang dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin, namatay siya ng payapa, at inilabas ng pamilya ang katawan na nakabalot sa shower curtain. Pagkatapos ay naghahanda na ang grupo para umalis. Nais ni Pavel na makarating sa pinakamalapit na lab upang ang kanyang dugo ay magamit upang lumikha ng isang lunas at nais ni Irina na itaboy siya, na nagdudulot ng pagtatalo sa pagitan nila ni Sergey. Upang itigil ito, pumayag si Pavel na manatili sa kanila at alagaan ang kalusugan ni Ana habang tinuturuan nila siyang magmaneho. Kapag magaling na siya, makakaalis na siya mag-isa. Sa paglaon sa kalsada, ang mga sasakyan ay kailangang huminto nang makita nila ang truck ni Leonia, na wasak at puno ng dugo. Nais ni Misha na sundan ang kanilang mga yapak at hanapin sila, ngunit sinubukan ni Ana na kausapin siya tungkol dito. Hindi siya pinapansin, umalis pa rin si Misha kaya sinubukan ni Sergey na pigilan siya, para lang magsimulang magkaroon ng seizure si Misha na nabasa ang sarili sa proseso. Buti na lang at natapos din. Samantala, kinakaladkad ni Leonia ang dumudugong si Marina sa isang kumot at patuloy na nakikita ni Paulina si Vitia habang tumetawid sila sa kagubatan. Sa kalaunan, nakita ni Leonia ang ilang usok sa di kalayuan at lumapit siya upang makahanap ng isang gusali na may isang babae. Ikinulong siya ni Leonia sa kanyang basement at pinapasok ang kanyang pamilya. Nagwawala na si Marina at nagtatago sa attic kung saan kumakanta siya ng mga lullabies habang hawak-hawak ang kanyang bag na parabang ito ang kanyang sanggol at sinubukan ni Paulina na samahan siya. Bumalik sa grupo ni Sergey, sa wakas ay nakarating sila sa lawa. Habang ang isang nahihiya na Misha ay nananatili sa van, ang grupo ay umakyat sa barko at natuklasang sira ang kandado. Pumasok sila sa loob upang mag-imbestiga at walang makitang tao, ngunit may mga palatandaan na may pumasok dahil sa mga tira ng karne sa counter ng kusina at mainit na uling sa stove. Nang suriin nila ang shed, nakita nila ang ilang walang paa na katawan na ginamit para sa karne. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang misteryosong tao na armado ng isang palakol. Si Sergey ay nagtatago at sinurpresa siya ng baril, pagkatapos ay itinutok niya sa kanya ang baril upang kunin ang kanyang mga gamit at umalis. Habang ini-escort ni Sergey ang lalaki sa labas, ipinaliwanag ng estranghero kung paano ang normal na tao tulad niya ay naging isang kanibalismo dahil sa matinding sitwasyon. Gayunpaman, siya ay pagod na mamuhay ng may pagkakasala at tumanggi na maglakad,
nagmamakaawa kay Sergey na wakasan ito. Inihayag niya na mayroon siyang nakatagong talem sa kanyang boots at sinubukang lumapit, kaya walang pagpipilian si Sergey kundi barilin siya. Pagkatapos, inilibing ng pamilya si Boris sa tabi ng lawa. Pagkatapos ay nagkaroon ng unang pag-aaral sa pagmamaneho si Pavel kay Ira at nauwi sila sa halikan. Pagbalik nila, napansin ni Sergey kung gaano sila kalapit at nagseselos ngunit binigyan pa rin sila ng kanyang basbas. Sa loob ng attic, lalong nagiging hindi matatag si Marina at sinisigawan si Paulina. Sa umaga, napansin ng pamilya ang isang kotse na ninakaw, kaya pumayag silang gumamit ng body system mula noon kahit na nasa banyo. Pagkatapos ay napansin nila na nawawala si Misha at tumakbo palabas, para lamang matuklasan ang isang malaking bagay na nahulog sa yelo, ibig sabihin ay nalunod si Misha. Samantala, kinuha ni Leonia ang bag mula sa isang natutulog na Marina at sinunog ito sa labas habang umiiyak, na nagpapahiwatig na ang tunay na sanggol ay patay na sa loob. Nang magising si Marina, nagpanik siya dahil hindi niya mahanap ang kanyang anak. Narinig niya ang babae sa basement at sinabing nasa baba ang sanggol, kaya binuksan ni Marina ang pinto. Ilang segundo lang, kumuha ng sandata ang babae at ikinulong ang pamilya sa basement. Nagsimula ang isang pagtatalo at sinabi ni Leonia na ginawa niya ang dapat niyang gawin sa kanyang sanggol, dahilan upang aminin ni Marina na hindi kanya ang sanggol at gusto lang niya ng magiging sugar daddy niya. Maya-maya, pinag-usapan ni Anna at Sergey ang pagkamatay ni Misha. Tila hindi maalala ni Anna ang ilang mga bagay na nagpapahiwatig na siya ay nasisiraan ng bait. Biglang naisip ni Anna na nakita niya ang katawan ni Misha sa tubig, ngunit nang basagin ni Sergey ang yelo, hinila niya ang bangkay ng lalaking pinatay niya. Bumalik si Anna sa barko at patuloy na nagpupumiglas sa kanyang amnesia hanggang sa puntong tinanong niya kung nasaan si Misha, kaya sinubukan ni Irina ang kanyang makakaya upang aliwin siya. Pagkatapos ay ipinahayag na si Misha ay buhay at kinuha ang kotse upang hanapin si Paulina, na sinusundan ang mga bakas ng paa at ang dugo tulad ng orihinal na gusto niya. Samantala, narinig ng babae si Leonia na humihingi ng tubig at ibinahagi sa kanila ang ilan ngunit hindi sila pinapasok sa banyo. Nang maglaon, nakakadena si Leonia upang magawa niya ang mga gawain sa bahay. Sinubukan niyang humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng paggamit sa pagkamatay ng anak ni Marina bilang katwiran, ngunit sinabihan lang siya ng babae na magpatuloy sa pagtatrabaho. Nang ibalik si Leonia sa basement, ang pamilya ay binigyan ng inaamag na pagkain at si Marina ay wala na sa kanyang isip kaya kailangan siyang itulak ni Paulina. Sa itaas na palapag, sinusubukan ng babae ang mga peloka at pampaganda. Pagkatapos ay dinala niya si Leonia habang nakatutok ang baril upang pusasan siya sa kama at samantalahin siya. Sa malapit, si Misha ay papalapit na sa bahay, ngunit siya ay hindi sinasadyang nakapasok sa isang bitag ng oso. Binaril niya ang bitag upang palayain ang sarili at ang pagbaril ay nakagambala sa baliw na babae na nagbibigay kay Leonia ng pagkakataong palayain ang kanyang paa at sipain ang babae mula sa kama. Habang sinusubukan niyang barilin siya, bumaba rin si Leonia sa kama at binuhat ito upang salakayin ang bumihag sa kanila. Pagkatapos, pinalaya ni Leonia ang kanyang pamilya bago lumabas upang tingnan ang narinig niyang putok at natagpuan lamang ang walang malay na katawan ni Misha. Ibinalik siya ni Leonia sa loob at tinanggal ang bitag ng oso habang naghahalikan sina Misha at Paulina. Pagkatapos ay inamin ni Misha na ginawa niyang parang namatay siya upang hindi siya sundan ng kanyang pamilya. Nagsisimula na ring magmukhang mas matino si Marina, kaya nagpasya silang umalis ng magkasama, ngunit sinisigurado ni Leonia na palayain muna ang babae. Bumalik sa barko, sina Irina at Pavel ay gumawa ng kanilang unang pagkakataon na nakita ni Sergey. Biglang niyanig ang bahay ng isang malaking pagsabog at nagsimula ang apoy sa labas. Ang mga lalaki ay lumabas upang mag-imbestiga, na natagpuan ang mga labi ng isang dayuhang eroplano ng militar. Nagpasya si Sergey na bumalik at nanatili si Pavel upang magbawas, ngunit nahanap siya ng isang nahawaang sundalong Asyano at hinawakan siya bilang hostage. Gamit ang translation app sa telepono ni Pavel, hiniling ng sundalo na sumuko ang pamilya, kaya kumuha si Pavel ng scalpel sa kanyang bulsa at sinaksak ang lalaki. Sinamantala ni Sergey ang pagkakataong barilin ang sundalo at si Pavel ay nagkasugat sa proseso. Kinaumagahan, oras na para umalis si Pavel sa grupo. Nakiusap si Irina sa kanya na manatili at magsimula ng isang buhay kasama niya, ngunit umalis pa rin si Pavel. Sa kalsada, nagkakaproblema ang grupo ni Leonia sa sasakyan,
Ngunit sa kabutihang palad, natagpuan sila ng isang pari na tumulong sa kanila. Nagtanong si Marina tungkol sa pagsindi ng kandila para sa kanyang sanggol, ngunit sinabi ng pari na hindi ito maaaring gawin dahil hindi nabinyagan ang bata. Nakumbinsi ni Leonia ang pari na ipakasal siya kay Marina, kaya pumunta sila sa simbahan para sa seremonya. Naging inspirasyon ito kay Paulina na tanungin si Misha kung pakakasalan niya ito at agad na hiniling ni Misha sa pari na magpapakasal din sila. Sa barko, inilabas ni Irina ang kanyang mga pagkabigo kay Anna habang naririnig ni Anton at Sergey. Inamin niya na nabasa niya ang diary ni Anna at nalaman niyang inilagay niya ang wrapper ng proteksyon sa damit ni Sergey dahil gusto niya ang sinumang lalaki sa kanyang buhay na makakatulong sa kanyang alagaan si Misha. Bilang paghihiganti, sinabi ni Irina kay Anna ang nangyari sa pool kasama si Sergey. Dahil hindi maalala ang alinman sa sinabi ni Irina, nagpasya si Anna na sunugin ang kanyang diary. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ni Leonia sa lawa at naganap ang isang mainit na pagsasama-sama. Bigla silang nakarinig ng ilang pagsabog at natuklasan nilang nasusunog ang barko. Malapit na pala ang Asian military, handang ipagpatuloy ang kanilang paglilinis. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.